Ano? May itak dyan ah. Ito na yung dahon dito man. Ang daw niya. Saba o turdan? Siyempre dito sa ilalim, hindi na. Iba na ito. O ito, kaya ito, meron din siya dito. Bracket, yung pinakang pandikit niya. Manipis din lang naman yung lata. Manipis, napakalaki. Bili ka ng welding machine, amig. Welding machine, importante dyan na magkakalas ka ng battery ground. Kasi kapag hindi mo kinalas yan, magkukos yan ng pagkasira ng sasakyan. Tapos pagdating dito, yung kanyang spark plug, importante din na i-disconnect mo yan. So, ang issue doon is para matiyak natin yung safety ng ating trabaho.
at ng sasakyan kung magmi-MIG welding machine tayo. Siyempre alam naman natin na ang MIG welding machine gumagamit yan ng kuryente na magmumula sa bangkong ha. Kumalbag dahil sa init ng ating pagkakahinang, kumalbag yung lata. Yung solusyon, papaluin natin yung palabas kasi pumasok siya dun. Malaking masilya yan at magtutunog dahil. Gamit naman tayo ng bikey para tastasin yung mga nabasag na pintura bunga ng ating pagkakapalo. Palabas kasi yan ay kumalbag dahil mainit yung ating ginamit na welding, panghihinang, so kakalbag ang lata. Pero ng paraan, pero masyadong matagal. So ngayon, gamitan naman natin ng bikey yung nabasag ng mga pintura para hindi magkaroon depression. Dahil tapos na nating hinangan at saidin yung mga pintura na tumipak dala ng ating pagkakapalo at pagkakasunog. So ngayon, bago natin yung primeran, bilihahin naman natin number 120. So para hindi sumingit yung tubig natin dito sa mga ukab-ukab, bako-bako na lata. So ito yung ating lata. So pagpag muna mga lodi. Katulad nito, ang diskarte ng pagmamasilya dito, huwag agad ay makapal ang patong. Pag nandaanin sa kapal para mabilis matapos. So kailangan manipis muna. Pag napatungan mo na yan ng manipis, yung hindi na halos banaag itong green, syempre hindi pa naman yan totally perfect. Saka mo siya ngayon batakan ng medyo makapal na patong ng masilya. Basta't dahan-dahan. So importante, pag ng masilya lalo kung makapal, dahan-dahan lang. Ayan. Manipis muna. Huwag mong madaliin ang pagpapatong ng masilya. Natin yung quality status ng ating masilya. Nice moves. Sama tayo. Gagamit tayo ngayon ng kulay na silver para hindi tayo mahagad, magkasya yung ating kalahating galon. So first priority natin na bugahan itong mga areas na mayroong primer kasi dyan tayo part na nagmasilya. So yan muna ang ating bubugahan, tatambakan yan natin ng silver na paint. So katulad dito, then katulad dito. Before tayo mag-i-spray ng isang buo, kailangan matiyak natin na natambakan na yung mga tama na yan ng primer. So dahil ito yung washover, so paikot yan, madami yan. Hanggang dito sa likod. Gawin, nilabas natin sa lugar kung saan maganda ang tama ng liwanag para makita natin kung aling lugar ba ang kailangan pa nating ayusin. Dahil ang ating ginamit na pintura is silver. Napakahirap nito kasi kung ibubuga mo siya, malimit ay nagkakaroon ng mga
bumagsak na metallic o kaya parang kala mo ay nag-uulap-ulap. So para maiwasan ko yun, nilalagay ko siya sa labas kung saan maganda ang tama ng liwanag. Kasi pag atong ng top coat. Dahil kahit maganda na ang salansan ng ating silver, kapag tayo ay nakumpiyansa at nagmadali dahil sa kagustuhan nating matapos agad, maaari tayong magsisi sa bandang huli. Dahil maaaring masira ang align ng ating metallic. So ngayon, nakapag first coat na tayo ng solid top coating, bukod pa yung kanyang paampiyas. So magse-second top coating na tayo. Dito na tayo magpapa tapos ka na Marvin mag-itim. Hindi pa. Kabidyo tayo. Abay, panty na yun na. Pinip yun? Pinip yun. Panty na yun na. Pinip yun. Mahirap pala magsama ng asawa dyan. Qualified. Gagasino na yun.